Kasi napakagandang pelikula yung Grandma Millionaire. Pinanood ko rin siya. And sobrang naantig din ako doon. Siguro close siya because of relatability. Dahil nga yung family ties with the grandmother. Ito naman, mas in-establish natin yung family ties between mga tita. Kasi for sure, lahat kayo dito, tito, tita kayo ng mga pamangkin ninyo. And parang ngayon lang makakaroon din ng pelikula that highlights or gives that spotlight sa mga tita na sobrang magmahal sa kanilang mga pamangkin. So, parang nakikita ko nga sa trailer, mga comments ng mga tao na parang, oh, ako din, tita ako, parang ang sakit-sakit sa puso, mga ganyan. So, feeling ko, hopefully, na-hit namin yung sweet spot na yun sa about family ties. I'm curious lang, dito sa venue natin, meron ba ditong ayaw mag-anak? Wala pa. I'm curious lang eh, kasi parang yung mga millennials daw, kasi di ba direct yung mention mo kanina, parang they prefer not to have kids. Yung iba, parang for parents na lang. Meron naman marami pa rin, pero medyo hindi na alien yung idea that not having a kid is somewhat na hindi ka makukumpleto. Alexa, ikaw, as a millennial, I'm actually a Gen Z. a Gen Z, oh, ibang generation pa. Yes. Lalo na siguro, but sa totoo lang po, medyo namulat din ako sa movie. But of course, right now, that's not at all something I think about. Not even in the near future. I feel like I want to pursue my career muna. Of course, and establish myself and secure myself and the future of the child I might want to bring to this world. Pero siguro po sa malayong future pa. But I am a firm mom, and that's as fulfilling also. Ikaw? Okay. No, kasi I think that's a normal, mindset ng iba, lalo na when they're focused on their careers first. So, iba-iba talaga priority. Wala siyang one size fits all, di ba? Alright, Matt Suzara from La Coachera Lovers. Direk, ikaw makakasagot nito. How did you come up with such a diverse cast? Paano ang naging selection ng cast for this project? Nakamanok sa mga tanong. Ano po, for the cast, tulong-tulong po kami nila Miss Madonna, Miss Grace, and Miss Noy and Raywin in creating the perfect ensemble. Ano siya pinipintigan mo rin kung bagay talaga sa isang artista yung character. So marami sa kanila, first thought pa lang namin sila na may iba na nag-grow lang na parang pwede siya, pwede gano'n. Hanggang mabuo siya. And we're so happy with this cast. They all performed well. As in, minsan pag nag-viewing kami, sino favorite character mo? Hirap namin sagutin kasi lahat sila may kanya-kanyang baon. Ang ganda-ganda, galing-galing nilang lahat. Thank you, Direk. Next question, pare-pareho to, no? From Romel Gonzalez, Jamara Lee Adriano, and Alexa Con. It's for Alexa. What was your reaction, first reaction upon learning that you will be doing a film with a popular Korean actor? And how was this experience? Could you share some memorable experiences behind the scenes? At first, I was a bit nervous and not going to lie, medyo na-intimidate ako talaga kay Jisoo. Kasi ang Tangkad eh. Jisoo, what's your height? What's your height? hindi ko siya matignan ng diretso, kailangan na matingala ako. 6'2". Ikaw, Alexa, anong height mo? Without heels. 5'2". 5'2 on a good day. On a good day. Pero hindi, I was really excited then kasi I know how professional Korean stars are and I've never really worked with anyone na Korean star. So, the first time I met Jisoo, it was for the look test. So, parang in a way, sinabak na agad kami sa trial scene without really the formal introduction. So, I was a bit intimidated. Pero I saw in his eyes, wow, na-open naman siya. So, kinapalan ko na po yung mukha ko, kinausap ko, nakapag-eksena ako sa kanya, and nagbibigay talaga siya. Kahit feeling ko, hindi niya ako naintindihan minsan, nagbibigay talaga siya. Mahirap yun no? Yung parang,
Di ko alam kung maiintindihan ba ni Jisoo yung emotions na No, not the likes mo. emotion, more on the Tagalog. Because I Yeah. feel like he's a really smart actor. So with the emotions, he could understand me right away. Right. Tapos yun, day by day, natutuwa po ako sa kanya kasi nakita ko na nag-open up siya sa amin lahat. Like, sa una seryoso siya, pero nung ipang ilang shoot na namin, nakikipagbiroan na siya, nagjo-joke na siya, tapos nagpapaturo po siya mag-Tagalog. So doon natutuwa ako, kami ni Ate Kai, kasi yung madalas niyang ka-eksena. Natutuwa ako sa kanya, nagpapaturo siya mag-Tagalog, tapos nagkikwento siya about his life in Korea, tungkol sa dogs niya, tapos mahilig din siya sa mga stray animals. So sabi ko, ay, magiging friends tayo. Pet friendly. Yes. Let's ask Jisoo this time. How was it working with Alexa? It was an honor to be work with famous star. She's really kind and sweet, and even she's younger than me, but she's very mature. And she helped me to get used to on the set. So it was very fun, and we did TikTok together. Yes, TikTok video, you know. TikTok. Yeah. So it means like we are friends. Right. Yeah. So it was fun, and it's like I like to work with everyone. Actually, they'll always really welcome to me because sometimes I don't understand what they're saying, but they're always trying to translate and explain everything. Like even it's hard. They always try to like communicate with me. So I was really thankful to everyone. Yes. Also from Naz, for Alexa, are you a K-drama fan? And if so, how did it influence your initial reaction upon reading the script and eventually shooting the film? I think, meron talagang K-drama fan be my mom. And nadadamay ako sa kanya kasi during the pandemic, she would non-stop watching K-drama movies or series. Actually, my favorite one, and medyo nakarelate din in a way with me accepting this film is Hi Bye Mama. It's one of my favorite K-dramas. Sobrang na-touch ako. Parang din yung nakita ko na-inspired because I had to show in some way the love of a mother. But as a tita version. Right. So yeah, and then naka-work ko naman si Kim Jisoo. I was like, oh wow, I really sa K-drama din na to. Kaya ginip ko rin talaga yung best. It's very inspiring. Alright, speaking of K-drama, next question natin. From Albert Brian Abilido for Rupa May. Speaking of... Pasensya na kayo kasi straight English speaking ka pa na, nalilito na. 8 questions na naman. If you were to recreate a K-drama character, what I would... recreate, Yes, who would it be and why? gusto ko ng crush na. Ay, Sino mo lang na hilig ko sa K-drama. Pero K-drama, di ba? Pero tinigilan ko na rin po after. Kasi yung 3 days, wala hindi na ako natulog. Kaya alam ko, sabi ko, tulog. Tulog siya. Huwag ka na ingay. Sabi ko, ganyan na ako suga. Wala nang siya. Pagod yung anak ko, madaling araw na excited. Kasi di ba binabasa mo naman yung Subtitle. Oo, kami ko binasa. Kaya sabi ko, nagiging ko naman yung gawin naman. Talagang maaari talaga. So, ako ginawa ko. Kaya, ano ko man talaga ako, nag-K-pop. So, BTS. Totoo yun! Hindi ko may dance moves. Alright. Pero, idol ko talaga lang ako. Crush ko sila na ano ko appreciate ko. So, that's my experience. Thank you, Michi. Meron ba magkatanong I sa crush you. June, katanong ka? Okay, si June lang yung magtatanong ng question. Yeah. Hi, Miss Whitney. Ako, binabi mo. No, no. Hindi, hindi siya ako. Oo, lumipat ako. Oo. Talagang nakikita ko sa mga request. Piling ko na kanina medyo kinabahan ka dahil kaya mo malas na ako kinabahan. So, eto na. Pinag-usapan Sabi natin. ko, pwede pala yun. Eh, sinabi ko na pwede pala yun. Nagkaayon, nagkaalis. Hindi na tatanungin kita. Pero yan, nakaka-excite ko. Sasama niya ni Alexa Ilacad with this movie.
balita na, di ba na-excite ka, naghahanap ng Buba Junior. Oo nga. Tapos parang, Isa siya sa mga- isa siya, di ba? Tapos sabi mo, gusto mo siya. Oo, gusto ko Tapos siya. nung mag-shoot kayo nitong movie na to, Kasi gusto ako pala. hindi ko siya masyadong ma-pronounce yung title. Pero yung, nag-post na si Mujike. Mujige, okay. Gay. 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 Okay. Oh, pero talaga yung yung excitement ni Alexa na pinush ka talaga na she finally met Miss Buba in the plastic. Di ba? Oo. Na-touch ka no? Yung respeto niya, di ba? Kasi mahilig siya mag-TikTok. Masaya na-touch ko kasi syempre, tuwa siya. Natuwa din ako yung unang nasabi niya. Naku, idol ko po kayo mga ganon. So nakakatuwa. Dapat ganyan lahat ng Gen Z. Respeto, no? Nakakatuwa na nire-respeto nilang isang veteran na katulad. Oo, respeto. Tsaka maganda siya. Hindi ka nag-react sa veteran. Sabi ko, veteran. Kanya. Veteran? Oh, veteran yan. Oh. Parang nabibigyan na rin ako sa pagka-veteran. Ito kasi, yung damit sabi, casual, oh. Ewan ko kung saan napupunta lang. Anyways, ayun na. Pero yun na Ulitin ko yun. Veteran. Oo. So nakakatuwa kasi yung mga Gen Z lifer, no? That, Ako na po, nandun pa. So, pumunta siya tayo sa akin, Alexa. kasi binola kayo, di ba? Sabi ko, pupuntahan mo dahil sa inyo. Like kay Richard Kwan yung sinabi. Talaga? Sa akin sa Manila. Ano ka pa naman? Siya na ang Sige. Pero, Reggie, okay, ang ganda ng experience. Talagang super clutch siya sa'yo, di ba? Pero may experience ka rin sa iba. Kasi yung kilala kita the way i-flex mo yung kasiyahan mo with Alexa, for sure may naging experience ka sa iba na hindi ka na maganda. May Siya tigil. naman yung Jen. Hindi ko ba yung sinalak sa akin? Dahil hindi nila, natutuwa sila eh. Kaya sana matuwa din ako sa Kaya natutuwa ako syempre kasi kilala nila ako. Diba? Kita mo, you know me? Oh. You know me? Yes. Si Scarlett yan. Pero syempre, ang ganda rin kasi ng ano mo ngayon, ng exposure mo sa show na di ba? Correct. Anak, so ano, Or the araw-araw, regularization. araw-araw niya siya pinag-report. Hindi naman. Bakit? Kasi MWF lang. Ah. MWF. So every time na ito sa show, So, yung bumabagyo, walang makaatin, ako na lang yung nakaatin. Kasi doon ako nakatira sa tabi ng ABS. Then, yun na lang ka-localite lang po ako, host judge. So, awa ng Diyos, na regular na. Pero not every day. at least no, hindi nawawala sa movie. Thank you. Oo, kaya nandito na muna ako. Pwede ko regular din sa showtime. Regular myself, yung last one lang tayo, to the Philippines and to the Filipinos. Yun po ibig sabihin. Pero ngayon, kung ano-ano na yung meaning. So, okay na naman. For the regularization and realization. Pero yan, Reggie, thank you we're all excited you're back here in the Philippines and with this movie. We're excited to watch kasi Regular ourselves. Yes. Yeah. Sorry na, medyo nahirapan ko. There's something in the middle. Hindi, naglulupa. Pero may glitch siya. Nakakaloka. Pero yan si Alexa. Alexa, nakakatuwa, di ba? For, sa katulad yung pamilya. Talaga naman tinitingala. Oo na. Talagang super cooling ka. Nakakatuwa. Ako, I always hear naman talaga na you're really, really nice. Oh. Pero alam ko, hinanap mo yan sa mga ilakad. Kasi ang mga ilakad talaga grabe ang kapagitan ng pagiging PR. Pero yun, pag pinagpupuli ka, Alexa, ano nag-feel mo na at least, di ba? Yung iba kasi, may pag-extra, pero ikaw, talagang grabe yung tulis mo. Siyempre, kinikilig talaga ako. Masaya ako kasi yung kabutihan na pinapakita ko sa iba, yun din po nakabalik sa akin. Kaya po ganun. Kaya siguro, thankfully na po Si Ryman muna. Ako po siguro, clear naman din sa amin yung pinagawa namin yung film na marimay
after mapanood yung pelikula, parang we want the people to feel na ma-remind sila sa capacity nila na magmahal, na kumalinga. Na meron pala tayong innate capacity to love someone. Regardless kung ano na ang ginagawa. Ganda. Everyone has that, no? The innate capacity to love. Scarlett, mag-hi ka lang. Mag-hi ka muna. Ayan. Ang natin para sagutin si Scarlett. Medyo mabigat yung tanong. Ana, ikaw na lang. Magbigay mo ng unconditional love. Kasi yun yung rule mo dito sa musical. Maaga akong nawala, tapos may iwan ko mag-isa yung banda. Ayun, ganun pala kalawak, kahaba. At yung unconditional love na pwede may ibigay sa yung kahit wala ka na sa mga ko, lahat gagawin mo para lang maiparamdam sa kanya na hindi mo siya iniwan. At I think yun yung pelikula ko kasi sarap ka naman. Ganda. Next, Ana. Kate, ikaw. Well, it could be as simple as you choose your family. You choose who you love. It doesn't matter if hindi mo siya kadugo or if hindi mo siya kadugo, it's if you choose to love this person even as your own, they can be considered as family. Sa akin naman po, as simple as respect everyone's choices. Oo, kasi iba-iba talaga tayo ng pinanggagalingan at iba-iba talaga tayo ng tingin sa mga bagay-bagay. So, malaking bagay at respeto na naiintindihan natin sa isang community. Kasi parang ganun po yung community namin dito sa film eh. Iba-iba kami na nire-represent actually. So, kailangan lang talaga ng respeto. Thank you, Donna. Richard? Ay, hindi po. Kaya magaling siya doon. Ang dami-dami yung ano doon. Best actor si... Wow! Richard, ano ang gusto mong takeaway namin? Alright. Miss Mando, as a producer, what do you want us to take home after watching Mujiki? Lahat naman ang sinabi nila ay tama. Pero para sa akin, may part kasi dun sa pelikula which really touched me kasi sabi parang kahit nasaan ka man, ang pamilya ay mananatiling pamilya. Ganda. Kahit mapunta ka sa Korea, sa Manila, family will still Family be will there. always be family. They will be there or you will find family. Ay, ang ganda nun. You will find family wherever you go. Direct ikaw. Siguro ibang perspective din. Yeah, I wanna hear. For me, ang takeaway ko is that ang bata, no matter how innocent they are, how curious they are, they have the capability to heal broken bonds. Parang kahit anong away natin, magkapatid, magnanay, magtatay, pero pag may batang involved, it bridges the gap. So parang gusto ko yung i-highlight para bigyan natin ng priority ang mga bata. Lalo na ngayon na gusto natin i-represent ang mga mixed race. Kasi ito yung first film na would feature a mixed race na bata. Lalo na sa Philippine context, laging, uy, may lahi, maganda, gwapo yan, nakakaangat yan. So we've been challenging that idea in this film. Na regardless kung anong lahi yan, dahil pinalaki ng maayos, maayos yung tao. Parang Very related ako sa kanya. Kasi meron yung po 7 years old. Ganun din kami na niya sa Amerika. May parang rin na siya. So, ang masasabi ko sa mga dito, yun nga, maganda kasi number 1, unang-una naisip na bata yung bida. So, pangalawa, may international na sa Korea, diba? So, that's international. Angat na agad. Diba? Hindi ko international and local togetherness. Todo na team. Tapos, yun na, takeaway ko lang,
Take it away. Basta maganda siya, nakakatuwa. Magaling si Direk. At saka siyempre, nagpapasalamat ko Jisoo and then of course, kay Alexa. I'm proud of them. Kasi magaling sila dito. So I really hope and congrats and good luck. Good luck. Sama-sama. We welcome you in the Philippines. Alright, thank you, Michi. Jisoo, what do you want us to take away after watching the film? Or what lessons? After watching this movie, I hope to people supporting Mujige. Like, even not Mujige is like for like her as a child who has same situation with like her. I also, when I read the script, I wanted to make like Mujige's life in shine, like rainbow. That's why he made the Mujige as a name, maybe, I guess. So, people support, I want to people supporting to Mujige. Yeah, that's what I want. Alright, thank you, Jisoo. Alexa, Ang ganda na lahat ng mga sinabi nila. Ang gagandang points yun bilang takeaways ng movie. Pero siguro po kung ako, mag-take away ako. I'll take away myself, like Ate Rufami. Sa character ko naman, sana makita rin ng mga tao na to be loved is to be changed. So, I know na madaming tao, after dumaan sa heartbreak, maybe loss of a loved one, if they're grieving, nakakatakot na magmahal ulit, or nakakatakot na ma-involve in caring for someone or investing feelings. It doesn't have to be romantic sa isang tao. Pero ang ganda lang kasi how love really conquers everything. It really changes you, and that's what happened to my character. Na from being someone na sobrang taas ng walls, na sobrang hyper-independent, nag-change na bago yun ng pagmamahal ng isang bata, ng isang community, na doon niya naramdaman na mas buo na siya. So ayun, I hope that people don't let the fear stop them from opening up and loving again. ganda. Maraming salamat, Alexa. Oo na. Talagang super puri ka. Ako, I always hear naman talaga na you're really, really nice. Oh. Pero alam ko, inala ko yan sa mga ilakad. Kasi ang mga ilakad talaga grabe. Ang kagalitan, ang pagiging PR. Pero yun, pag din yung napupuri ka, Alexa, anong napipil mo na, at least, diba, yung iba kasi, may pag-extra, pero ikaw, talagang grabe yung puri sa'yo. Siyempre, kinikilig talaga ako. Masaya ako kasi yung kabutihan na pinapakita ko sa iba, yun din po yung sa akin. Kaya pa gano'n. Kaya siguro, hindi ka papuri. Kasi yung pinapakita ko po, yung totoong ako naman, hindi ko naman mo pinagkas. Oo na. Talagang super puri ka. Ako, I always hear naman talaga na you're really, really nice. Oh. Pero alam ko, inala ko yan sa mga ilakad. Kasi ang mga ilakad talaga grabe. Ang kagalitan, ang pagiging PR. Pero yun, pag din yung napupuri ka, Alexa, anong napipil mo na, at least, diba, yung iba kasi, may pag-extra, pero ikaw, talagang grabe yung puri sa'yo. Siyempre, kinikilig talaga ako. Masaya ako kasi yung kabutihan na pinapakita ko sa iba, yun din po yung sa akin. Kaya pa gano'n. Kaya siguro, hindi ka papuri. Kasi yung pinapakita ko po, yung totoong ako naman, hindi ko naman mo pinaplastic or sinasadyang gawin yun. Ganun lang talaga ako. Yun din po yung ano sa akin. Ang bongga. Pero Alexa, kailan ang premiere na? October 8 po. Pero kapag may isang darating, may isa ka bang iimbitahan? Kasi may isang nag-premiere night before, dumating ka. Darating din ba siya dito sa premiere night? Supportado niya ba yung movie ko? Opo, pati lahat ng black screen pupunta siya. Sino siya? Hindi ko na mapanggil. Alam niyo naman po eh. Si Katie. Yes, of Katie course. Safran.
nagsama sa isang project, you always support yung isa't isa. Because what we have is not just for work. Ay, ako baka ibang maging Sana all. Baka isipin nila na kaya grabe ang support niya sa isa't isa dahil talagang kayo na. Hindi naman po sa ganun, pero yung bond lang na na-build namin, hindi lang siya yung pang showbiz, hindi lang siya sa proximity ng show business. Kumbaga, kahit di na kami mag-artista po bukas, nandun pa rin yung bond na na-build namin. Pero yan, congratulations kasi yung mga iba, pag kayo magka-love team, pag hindi sila magkasama, hindi nila sinusupport o promote, di ba? Pero ang saya na si KD nagpo-promote din yan ng Under Limited. Super, sobrang saya pa. I'm very thankful. Sobrang akong thankful. Hindi ko pa man natanggap tong movie na to. Nakwento ko pa lang siya na yung number 1 fact na sigurado na siyang maganda to, na gagalingan ko talaga. Kung ano yung minsan assurance na wala ako or yung belief sa sarili, siya yung nagbibigay ko, nagsusupply. Ayan, at least for sure isusupport ko ng KD Lex pa. So, kaya ngayon pa congratulations. Thank you, Sir John. Yeah, thank you.